Samot-saring paninda ang inilalako ni Aling Liza sa kanyang tindahan. Katapat lang ito ng terminal ng Luwakan Airport sa Baguio City. Karaniwang customer niya rito ang mga residente at ilang mga napapadaan. Pero dati raw, malakas ang benta ng kanyang tindahan noong mayroon pang operasyon ng flights ng Baguio to Cebu. Ano nga, yung kagayang madili yung flight, lalabas silang lahat. Magmimirinda, halos maubos sila yung mga mirinda ko. Soft drinks, tubig, mga ganun. Bagamat hindi pabor ang ilang residente rito, umaasa pa rin siyang manunumbalik ang sigla ng kanyang negosyo kapag nanumbalik na ngayong buwan ng Nobyembre ang operasyon ng Philippine Airlines sa airport. Yun nga lang, tila malabo pa raw ito. Sir, pero hoping sana bumalik para maging busy ulit tayo na marami na namang tourist. Pero waiting lang po kung sakaling magkaroon naman. Open pa naman ng Baguio eh. Sa akin, Mayor, maski during the Christmas season, while it is true na maganda yung ridership, pero na-offset during the January, magre-recover ng February, pero the rest of the year talagang hirap kami, sabi nila. Pero titignan pa ng board ng airline kung itutuloy ito. Looking at the figures, they still have to discuss it with the board. Sabi nila sa akin, kasi nga, they have to present all this data sa board. At lumalabas nga na malaki yung loss nila eh. Maaalalang tumigil ang operasyon ng Baguio to Cebu flights noong Hulyo ngayong taon at inaasang magbabalik ang operasyon nito ngayong buwan ng Nobyembre. Wala pa namang pahayag ang nasabing airline kung manunumbalik ang mga biyahe habang bukas naman ang pamahalang lungsod sa iba pang airline na nais mag-operate sa airport. Habang wala pang mga flights, nagpapatuloy pa rin ang pagsasaayos ng Department of Transportation sa terminal ng airport. Sinimulan ito noong Enero pero sa kasagsagan ng mga pagsasaayos, lumitaw ang ilang mga hindi inaasahang problema. Under the flooring talaga. Kasi baka nung 1990 earthquake pa lang nangyari yun eh. Kasi yung flooring dyan is naka-elevate pala. Nakapatong yung mga flooring ng kahoy, ganyan. Kaya nung pagbakbak, ayun, may mga nakitang mga lumubog. Kaya ayun yung mga inaayos nila. Dahil dito, suspendido muna ang pagsasaayos sa ilang parte ng terminal habang inaantay ang ilang pagbabago sa plano dahil sa mga nadiskubring problema. Sa kasalukuyan, 7% pa lang ang iniusad sa pagsasaayos. Pa rin yung paggawa, pero meron yung mga maliliit na bagay na ginagawa na nila ngayon, gaya ng flooring, tapos yung division. Pero yung ibang parts ng terminal pa ngayon is nakapending pa rin siya. Wala pang katiyakan sa ngayon kung kailan matatapos ang pagsasaayos sa terminal na nakatakdang matapos sana noong buwan pa ng Oktubre. Ang nasabing proyekto ay nagkakahalaga ng 40.9 million pesos at inaasang 140 na katao ang capacity nito mula sa dating 80 katao. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.